Welcome to Timo Talks. We are now on page 11. Good morning, everyone. Ayan. So, this morning, first time ko mag-film ng Timo Talks in the morning, as in like literal pagising film agad. And I feel like this is what should really mean sa Timo Talks. It should be morning, me having my coffee. It should be a morning show. Para like, tas dapat may halaman dyan, may calm na vibe, the natural lighting. It should be like that. Yun dapat siya eh. Ganun dapat ang atake ng Timo Talks. Pasensya na-delay lahat ng uploads from last week. Super napagod ako sa work from last week. It was such an exhausting week for me. Pero ngayon nakakahinga-hinga na ako. And now, I am filming the page 11 of Timo Talks na supposedly dapat talaga. Alam niyo ba, plano kong gawing Sunday na yung uploads ng Timo Talks. Kasi all of a sudden, kapag Sunday ko ina-upload ng Timo Talks, mas may viewer siya. I don't know if it's in the algorithm or something. Pero when it's Sunday, everybody is watching. Can you guys explain? Since kayo mga nanonood, sa Sunday nyo ba to lagi pinapanood? Sa Sunday ba kayo may time? Anyway, so eto na nga, simulan na natin ang Timo Talk. So today is Tuesday, April 8, 2025, 11 p.m. Grabe, sobrang layo ng agwat. So, nung last episode, the diary last episode is March 17. Tapos April 8 na ngayon. So, it's almost a month ang pagitan. Ganun naka super busy. This is when I say na paulit-ulit ako na bandang April lock-in na ako. Like, ganun siya ka-busy. Ganun siya kalala na. Ganun na siya ka-ano. Basahin na natin siya. Simulan na natin siya. So, hello. It's been so long. Sorry, hindi na ako nakasulat here sa sobrang busy. But, marami akong i-update sa'yo. Ang cute na, parang friend ko lang yung diary ko. You know what? I feel like writing my diary also keeps me sane during my review days. Kasi parang may nasusumbungan ako na parang, uy, eto na nangyayari sa akin, no? Ang galing. Ang galing. Wala lang, nakitan lang ako. Ang talino ko for this. I am so, for this. Ang cute na nagdag-diary ako. Alam nyo ba, nung nalaman nila na may podcast ako, nung mga kasama ko nag-review, mga friends ko na kasama ko nag-review, sabi niya, ang galing te, nagda-diary ka pa pala nun, nasingit mo pa yon. So, well, yes. Pero alam nyo kasi parang pag nagda-diary ako, ang minake sure ko talaga, kaya nga ito may mga malalaking agwat, minake sure ko talaga na yung diary ko, it's not something na maging work siya for me. It should be a rest for me na hindi ako obligated na magsulat na parang para nakakapagod siya. Pero pag ito parang, oh my God, kailangan kong isulat yung nafe-feel ko. So, eto siya, sinusulat ko siya. So, ayun. It's exactly 47 days na lang until Sipale. Lapit na. A half and a month na lang. May NOA na ako, by the way. So, sure na talaga mag-exam na. Kapag magre-review ka kasi, I believe meron kang 3 stages ng eto na. Ang first eto na mo is kapag nag-enroll ka na sa review center mo na parang, eto na. Eto na yun. Pero after niyang eto na yun, kakalma ka na sa mga susunod na araw eh. Parang mabibigla ka lang kapag nag-enroll ka na parang, oh my God, eto na. Ganyan. Mabibigla ka lang nun. And ang next stage ng eto na mo is kapag meron ka ng NOA. Kapag meron ka ng NOA, ito na yung parang, gago, ito na. Gago, ito na. Kasi meron ka ng NOA eh. Parang ito na, nag-register ka na for it eh. Ay, by the way, para sa mga nalilito sa NOA, kasi may mga nakikinig ng hindi accountancy, may mga nakikinig ng hindi nagbo-boards. Like, natutuwa lang silang makikinig. So, ang NOA kasi is Notice of Admission. Kailangan siya, parang register, to keep it simple, para siyang registration form na magte-take ng boards. Kailangan mo yun para mag-take ng boards. Para malista ka sa mga magte-take ng boards. Yun lang siya, okay? To keep it simple. So, kapag may NOA ka na, yun talaga yung manginginig ka na eh. Kasi yung filing din ng NOA, medyo near na siya sa board exam. So, ayun na yung parang, oh my God, eto na, eto na. Pero kakalma ka a little bit kasi hindi pa siya ganun ka-final. Pero at the same time, medyo nakakanig na may, oh my God, may NOA na ako. Ito na to, ito na to, ito na to. And ang third stage ng ito na is the day before your board exam. Ito na yung
Putang ina, eto na. Putang ina. Putang ina. Yun yung last na ito na stage na talagang totoo na to. Eto na to. Like, kasado na to. Kasi pag nag-enroll ka sa review center, meron ka pang hawak para hindi mag-take. Pag kumuha ka ng NOAA, meron ka pa rin chance para hindi siya ituloy. Pero kapag day na siya ng board exam, naka-ready ka na, may envelope ka na in everything, putang ina, yan to na. Ito na yun. So, ayun. Pero, I remember, nung kumuha ko ng NOAA, ito yung mga memories ko kumuha ng NOAA. Kasama ko ang mga friends ko noon. Kasama ko si Ali, Nats, and Pasiona. Kumuha kami sa Robinson's Place, Manila. It was nice there. Mabilis lang naman ang process. Ang pinaka nahirapan kami is kung nasan yung PRC mismo. Yun yung pinaka nahirapan kami kasi parang nasa may labor ba yun? Basta nakagilid siya, katago siya. Syempre hindi namin alam yung Robinson. So medyo maze runner pa kami nung pumunta kami doon. But anyway, naalala ko lang noon, yun yung first time na ginala ko sila, Natalia and Ali, kasi hindi sila magalang tao. Yung Robinson's Place is itatranspo pa siya, 'di ba? So nag-bus kami noon, sa tapat lang siya ng UST. Isang diretso lang yun. Tapos bumaba kami sa may Pedro Hill. So, tas ayun, tuwang-tuwa sila noon na, oh my God guys, nakalabas tayo, nakagala tayo. So ayun, naigala ko sila. But, ayun, it was so fun. Pero ito yung pinaka natutuwang memory ako nung kumuha ko ng NOAA. So, nung kumuha kasi ng NOAA, syempre i-assist ka muna ng mga staff dyan, ina-assist ka ng mga guard. So, yung guard doon, parang ina-assist kami or like parang dito, kami, ganyan. Basta ina-assist kami. Tapos, ang pinaka tumatak sa akin sa sinabi niya noon is parang, ito yung mga CPA. Na parang yun yung term niya na like, ito yung mga magre-register for the CPA. Pero ang tinawag niya sa amin is, ito yung mga CPA. Tapos parang yun yung first time na natawag akong CPA ng ibang tao na parang, nakakakilig siya. Kilig na kilig ako nung time na yun. Nung sinabi na, ito yung mga CPA. Parang, oh my God, nakakilig matawag ng CPA. Nakakakilig. Parang hala. So, nakakakilig ayun. That's my memory nung kumuha ko ng NOAA. Okay. Tuloy na natin ang diary. Akad update muna tayo. Auditing. Completed na, except odd prob. I am at recalling phase and so far, this subject is my most confident in. Wow. Sobrang confident ko sa odd. Pero ito nga yung sinasabi ko na tuwang-tuwa kong, di naman, over naman yung tuwang-tuwa na parang, grabe naman ka-studious tong tao na to. Para like, every time, Monday auditing ko nun eh. Pag auditing parang, parang it's light. Pero kapag far na, parang ang bigat-bigat. Parang magko-convulsion ako kapag far na. And every Thursday yon, every Thursday yung far ko. Kapag far na, parang sinusumpa ko na. Pero kapag auditing, parang it's the most happiest day of the week. Wah! Okay, next is MS. Technically, completed today, pero may naiwan na isang video lecture. RFBT, completed last week. Ay, nauna ko pala makomplete yung RFBT kaya sa MS. RFBT, completed last week. Magsasagot na lang kami MCQs bukas. Actually, mabilis din kasi si Sir Kenneth De La Cruz. Yeah. Kaya din natapos agad to. Pero, goods to. Completed last week. Magsasagot na lang kami MCQs bukas. RFBT, completed last week. Magsasagot na lang. Okay, yeah. Far. After Holy Week pa mako-complete. Pero unti-unti na ako nagre-recall and most likely, ito pinaka-aaralin ko sa Holy Week. Okay, ito kasi, hindi pa pala to Holy Week. Akala ko Holy Week episode na to. Okay, kapag kasi May taker ka, maabutan mo yung Holy Week. Maano ko. Pero naalala ko, nung far, kasi pag Holy Week, walang klase nito eh. Tapos, ang ginawa ko nun is inaral ko yung mga kailangan kong balikan. Tapos, isa sa mga kailangan kong balikan nun, na dahil hindi ko pa rin siya naiintindihan at all, yung receivables. Hirap na hirap kasi ako sa receivables talaga. Lalo na yung factoring, assignment. Hirap na hirap ako doon. Like, sorry. Judge me all you want. Pero, hirap na hirap talaga ako sa receivables. Lalo na yung mga notes. Pag notes talaga, ibang level na to. Nagets ko naman siya eventually, pero hirap na hirap talaga ako sa kanya. Ang hirap niya talaga. Like, mas nagagets ko pa yung mga FVOCI kesa sa receivable. So,
Okay, I have a story with FVOCI with the ano bang tawag doon? FVOCI, FVPL, yung mga ganon. Okay, nung undergrad kasi, inis na inis ako doon na parang hindi ko talaga siya naiintindihan. Parang siyang alien for me. Ano ba itong mga code na to na parang FVOCI, FVPL. Tapos, here comes nung review season, sabi ko talaga, ay, ito yung pinaka hindi ko mag-guess nung undergrad. Ito yung pinaka-aaralin ko. So, nung dumating yung topic na FVOCI, FVPL, financial instruments, yun yung pinaka-inaral ko sa FAR. And then eventually, yun yung naging favorite kong subject sa FAR. To the point na nung mismo board exam, yung mga FVOCI yung hinanap ko na, asan ba FVOCI? Kasi yun yung alam kong kaya kong sagutin eh. Pero eto, huwag kayong matakot sa FVOCI. Medyo ano lang siya, medyo hindi mo siya, hindi lang siya ano eh. Unlike kasi kapag parang mga cash, accounts receivable, PPE, medyo parang may application in real life. Pero kasi kapag financial instruments, medyo alien siya. Medyo umaasa ka sa mga theories, words. Kaya parang nakaka-alien siya. Pero pag naaral mo na siya, you will get through it na. You will like, basta parang magigets mo siya na madali lang hindi, okay, hindi ko sabing madali, mahirap siya. Basta, I would say, is like, parang once na ma-familiarize ka with it, kung paano yung atake nito, magiging madali na lang siya sa'yo. Na, mas easy siyang i-compute, hindi siya ganun as complicated compare with other topics na mahirap na mga post-employment benefits, mga ganun. Pero sa FVOCI, parang ang pinakakalaban mo lang doon is medyo alien-y. Alien-y. Medyo ganun yung atake niya. Pero I swear, like, aralin mo siya. And once you get it, you get it. Yun yung favorite. I swear. Hindi kasi may mga pattern lang yun eh. May mga pattern lang yun, 'di ba? Na kapag eto, hindi kasama yung transaction fee, nare-recall ko pa ba? Na kapag yung keme, pero ako kasi, nung nag-aaral ako, nung board exam, ewan ko kung strength ko siya, pero kapag yung topic is medyo may kapareho siya, mas nagigets ko siya. Kapag nako-compare ko siya, di ba ganun yung atake ng FVOC, FVPL, na parang ito table mo na, okay, kapag ito, bawal to. Kapag ito, zero to. Kapag ito, isasama mo to. Yung mga ganun, mas naiintindihan ko siya for some reason. Kapag may comparison. Kesa yung kapag single lang siya na complicated, hindi ko alam kung paano yun paganahin. Pero kapag meron siyang ka-comparison, mas nadadalian ako sa kanya. Kasi kapag may comparison, mas easy kong naaalala and mas nadadetermine ko agad na, ay, oo nga pala kapag ito, ganyan. Tapos, kapag nalalaman ko na yung for this, yung kabaligtaran niya, syempre, yung kabaligtaran na nun, kaya parang mas nade-differentiate ko siya. Anyway, yun na naman. Ang dami ko pa na chika. But, ayun nga, okay, so sa afar, still not complete, but almost there. To be honest, I love attending Sir German's classes. So, dead man na. Ha, ha, ha. Okay, so ganun ko talaga ka-love si Sir German na kahit na hindi pa ako tapos sa afar, it's okay. At least umaattend ako ng classes ni Sir German. Si Sir German talaga, yun naaalala ko sa mga buscom na na yung mga malalaking, na yung mga mahabang table na controlling interest, non-controlling, tapos yung RPBI, UPay, downstream, upstream, mahaba, tapos yung may amortization, impairment loss, goodwill, unrealized loss, realized loss, downstream, upstream, yung mga mahabang ganun. Siya talaga yung naalala ko sa mga ganun na parang, ay, dalagay pa mga ganun. Ano na mga index card na yan. So, sa kanya ko natutunan. Sa kanya ko natutunan yung mga parang huwag kang umasa sa mga ganyan-ganyan index card na sinasaulo sa ulo. Dapat, dapat, mo siya. Parang mas maganda yung, sa kanya ko talaga na, yung mga ganun. Kaya favorite ko siya kasi pareho kami ng learning style. Kasi ayoko din nagsasaulo. Tapos, puro ganun kasi yung mga tinuturo ni Sir German na, ay, huwag kang magsaulo. Dapat, alamin mo. Ganon. As in, like talagang dapat focus ka sa concept, mag-stick ka sa concept, huwag kang magkabisado ng mga formula na ganyan, na mga, As in fairness, love ko talaga si Sir. Sa kanya talaga ako na tuto talaga. I will never go back to review, but I would love to attend Sir German classes again.
Okay, next ay dun tayo sa tax. Okay, hopefully matapos ko siya this week. But if ever matapos, plano ko pa need i-practice. Alam nyo kamo, yung tax, I feel like this was my most neglected subject sa buong exam. Okay, ganito kasi yan. If you're like me na nakaplano ng Monday na isa-isa, nag-Monday to Saturday, isa-isang subject, kapag kasi, yung mga dulong subjects nyo, like, kapag nasa Friday siya or Saturday na siya, medyo magiging neglected mo na siya kasi doon yung time na pagod ka na. Pero kapag sa Monday subject mo siya, yun yung time na pinakamalakas ka. So, ako nun, tax kasi yung Saturday ko. Tapos, every time, parang nane-neglect ko na yung tax nung tumatagal kasi parang pagod na ako lagi kasi dulo na siya of the week. Tapos, sometimes, parang pinapabukas ko na ay, sa linggo na lang to. Kaya, I suggest, kapag medyo strength mo yung subject na yon, if gumagawa ka ng schedule mo, I suggest kapag strength mo yung subject na yon, ilagay mo siya sa linggo para kasi nga gamay mo na siya. Tapos yung pinaka weakest ka ilagay mo sa Monday para para sa Monday andun lahat yung buong lakas mo para para aralin tong hirap na hirap kang subject. Tapos kapag sa Saturday para kahit medyo weak na energy mo, medyo gaganahan ka mag-aral kasi nga alam mo na siya, medyo gamay mo na siya. Kaya nung mga bandang dulo of my review, ginawa ko, inuna ko na yung tax. Kasi nga parang, oh my God, nane-neglect ko na to. So, minonday ko na yung tax kasi para mabigay ko naman yung 100% energy ko sa kanya. Next ay mentally update naman tayo. To be honest, when I started plotting my schedules nung 60 days left pa, doon na ako nag-start maging like, shit, bawal na talaga yung pagod excuses or else I'm wasting so much time. Nakakabaliw na onti-onti at ngayon nasa recall stage na ako sa ibang subject. Ang pinaka na-feel ko talaga is nauuta na ako. It's like nakakapag-aral na ako so much na nagkakasya na nakakasawa na, but at the same time, it's still not enough that there are still spaces that I didn't cover. So, eto nga, 47 days na lang until si Pale, malapit na siya, pero at the same time, utang-utang na ako kasi since November, ganito ako nag-aaral everyday, ganito yung routine. Tapos, nakakauta na siya eh. Well, like, you know, tao lang din naman tayo, nakakasawa din naman talagang mag-aral. Pero at the same time, parang wala akong karapatang magsawa at mauta kasi hindi ko pa rin nagigets yung buong coverage at ang dami ko pa rin hindi na ma-master. So like, bakit ka magsasawa? Ang dami mo pang backlogs, 'di ba? Parang anong karapatan mo, sis? 'Di ba? Tapos kasi eto nga, 'di ba, plinot ko na kasi yung schedule ko. Nagsimula kasi ako mag-plot ng schedule after first pre-boards pa lang. Doon pa lang ako inayos. Tapos plinot ko siya na parang ito yung mga day, tapos ito yung parang mga holiday na matatamaan, tapos ayan, ito. Tapos may subject ako noon per day para malaman ko na keme ganyan. Tapos meron yung color coding na parang kapag ganitong kulay, ibig sabihin wala pa akong notes or di pa ako nakapag-practice. Kapag kulay green na, ibig sabihin finish everything. Kapag kulay red, backlogs yon. Kailangan ko yung ilipat sa other dates. Mga gano'n. Ayun, as a Virgo queen. Pero ayun, nagsimula lang ako magseryoso after first pre-words talaga. Kaya ayun, nung na-plot ko na siya, dun like mas nagkaroon ng daan ang buhay ko na parang, ay, okay. Dapat wala nang mamimiss na mga subject. Dapat wala na yung parang ipapagbukas. Dapat wala na yung hahayaan mo na lang. Kasi, or else, ang daming mga nakahanda sa yung other topics na kailangan mo pang aralin din to. Like, gets mo ba? Gets ba? Na parang, okay, kailangan talaga matapos to this time kasi marami pa this time. Tapos, onti na lang yung allotted time before mag-ano. So, ayun, as a Virgo queen, naka-plot sa akin yung mga schedules ko. So, plot nyo din yung mga schedules nyo para makatulong sa inyo to like know kung may spaces pa ba to like balikan yung ganitong topic na hindi mo gets. To know na, ay okay, may enough days pa ako para mag-recall. Mga ganon. And let us go back to the diary. If you're going to ask me kung kaya ko ba ang board exam, I would still say yes. Wow. Even though ang dami ko pang hindi na ma-master and I still feel that I am not prepared, I still believe in myself because who will? To be honest, from the moment I enrolled in my RC, that's when I started believing that I can.
Kasi ano ba yung end goal? Eh di ba to get that license? So wala akong ibang pupuntahan kundi yun lang. I admit sometimes I still feel sad, medyo nauuga kapag mababa yung scores pag nagpa-practice. But at the end of the day, I will still believe in me that I can. Though it is important to me to keep me grounded, to keep me in reality. But I take those weak areas of me para ayusin at mas galingan. Okay, here is my mantra. Nung nag-aaral ako for boards, super funny kasi ako ng Drag Race. Tapos, ang favorite drag queen ko is Bob the Drag Queen. Tapos gumagawa kasi siya ng mga review sa Drag Race. Tapos ako, as a super fan of drag, sometimes I treat my life as a drag race na parang maxi challenge to. Na parang, etong board exam, this is like my season of Drag Race. Like yung mga pre-boards, this is like maxi challenge for me. Ganon. Tapos, tapos, like kasing sinasabi ni Bob the Drag Queen, the moment na tinawagan ka ng Drag Race to be cast on the show, that's the moment na dapat alam mo sa sarili mo na mananalo ka for the show. Kasi nga, kaya ka naman magjo-join us ng show para manalo. And to me, ginawa ko yun sa boards na parang, okay, the moment na mag-enroll ako sa review center ko, that's the moment that I know na papasa ako ng board exam. Kasi yun yung goal ko eh. So, yun talaga, like kahit wala pa, pinanghawakan ko lang talaga yun na simula nag-enroll ako review center, that's when I know na papasa ako. At pinanghawakan ko yun up until the end of the day. Kasi alam nyo, sa board exam, hindi lang naman kasi talaga siya about sa katalinuhan eh. Hindi lang, kasi alam nyo, kung about intelligence lang ang board exam, I wouldn't be here. Waeme. Hindi ako nagpapaawa, hindi ako nagpapahumble na parang, ay, feeling niya hindi siya matali. Hindi talaga siya all about talino eh. Kung about talino lang siya, hindi ko yung kakayanin. I feel like ang laban ng board exam is yung laban na kaya mo siya up until the end. Yung tiyaga mo na mag-aral everyday ng ganitong ilang buwan na walang cellphone. Yung discipline na meron ka up until the day of the boards. Yung tapang din sa sarili mo na mag-take ng boards, yun eh, yung yabang. Sa totoo lang, yung yabang. Sa totoo, kailangan mo din yung yabang eh. But like in a light form kailangan mo ng yabang na parang, kaya ko to eh. Kailangan mo yung mga ganun eh. Promise. Kailangan mo yung mga, well, kaya ko, dali lang yan. Kailangan mo yung mga ganun. Medyo nakakatawa lang siya, medyo nakakaano lang siya, pero kailangan mo yung ganung energy in life na parang, top-notcher to. Kailangan ko to. Kailangan mo yung mga ganun. Kasi nakakatulong yon, I swear. Kaya ako talaga, kahit na parang hindi ko nagigets yung iba, I still believe na, ay, kaya ko to. Kaya ko to. Tsaka kasi, nung nagtitake ako ng boards, parang inano ko plinano ko, parang chinek ko lahat ng mga plano ko sa buhay. Tapos parang, anong mangyayari kapag like hindi ako pumasa? Yung mga ganun. Tapos, napaisip ako na, ay sorry, hindi talaga. Hindi talaga ako pwedeng hindi pumasa. Kaya, sabi ko, there is no plan B, plan C, plan. Di ba usually gano'n na parang, okay, dapat may plan B, may plan C. Ako, plan A lang. Ay, dapat plan A lang ako na, dapat mapasa lang ako. Yun lang. Yun lang talaga. Para kasi kapag may gano'n thinking ako na papasa ako, gagawin ko yung lahat para makapasa ako. Hindi yung parang, you know what, whatever matters, whatever happens, meron akong pupuntahan. Pero ako hindi. Plan A lang. Papasa lang. Papasa lang. Yun lang talaga. Doon lang talaga dapat papunta. And I swear, you always need that energy. Yung kahit hindi mo siya magigets, kailangan mo ng onting yabang in you. Pag magte-take ka ng boards, I swear, this is true. Kailangan mo yung kahit di mo na-cover yung buong topic ng afar, papasok ka pa din dun sa testing center mo na, papasa ako. Kailangan mo yung ganon kasi yun yung lakas. Kailangan mo yung mentality na alam mong kaya mo siya. Kesa yung mag-start ka into negative na, halo, di ko kaya, wala na to eh. Kahit ano na to, hindi na mag-expect. Yung ganun, wag kang ganon. Para kapag may ganon ka mentality, gagawin mo yung lahat para makapasa. Gagawin mo yung lahat para ma-achieve mo yung dream na yan. Ganon! Ganon ang motivational. Pero totoo to ha. Totoo to. Kailangan mo talaga ng yabang. Totoo to pero like guys, in a light form hindi yung parang, mas mataas ako sa inyo. Hindi naman ganon. Pero like, kailangan mo yung
kailangan mo yung tindig, yung lakas ng loob na like to take the boards kasi yun lang siya eh. Yun lang siya eh, palakasan lang siya eh. Huwag ka lang matakot to take it. Just fucking take it, bitch. Totoo ha, totoo. Kasi like, di ba, nag-enroll ako ng RC. Anong goal ko dito? Wala lang. Donation, charity lang, ganun. Hindi, nag-enroll ako ng RC para mag-take ng boards at para makapasa. So, nung time na nag-enroll ako ng RC, dun ko nalaman na papasa ako. Kasi yun yung goal eh. Kaya ako nag-enroll, kaya nga pumasa eh, di ba? Yun yun. So, kaya ako ginawa yung lahat para makapasa. Kasi nga, we are going there eh. Doon tayo papunta eh. So, hello? Hello? Kaya ayun, I am a believer of Plan A method. Yung ba yung tawag doon? Yung wala kang Plan B, Plan C kasi dito ka dapat papunta. This is your goal. 'Di ba? For some parts of my life, I use that and ginamit ko siya sa boards na, sorry, papasa lang po ako, yun lang. Walang other path, walang other way. Ang alam ko lang is papasa ako, yun. And you know what? Pumasa ako. So, we did it, guys. Ganun lang. Ganun lang. Pero, to balance it out, okay, sinabi ko rin naman dito, di ba? So, to balance it out, importante yon. Importante na meron kang ganong lakas to take the boards. Importante na meron kang, energy na alam mong kaya mo. Pero at the same time, dapat balance ka din to keep yourself grounded. Dapat hindi rin parang puro ka lang motivational na, yes, papasa ako, kaya may ganyan. Dapat hindi lang din puro ganun eh. Dapat medyo in reality ka pa rin na, ay, hindi ko nagigets tong ganito, kaya kailangan ko tong aralin. Ay, hindi ko, hirap na hirap ako sa part na to, kaya kailangan kong trabahuhin. Dapat may equivalent yung ganun. Hindi lang siya puro lakas ng loob. Dapat may equivalent siya na to improve yourself. No, kadugtong yun nun. Hindi lang dapat puro motivational lakas ng loob. Dapat meron siyang kadugtong na hard work. Dapat yun yung kasama niya. Kaya ayan, nakalagay ako. Okay, ulitin ko ulit. I admit, sometimes I still feel sad. Medyo nauuga kapag mababa scores pag nagpa-practice. Kagaya niyan, syempre hindi naman ako magiging super motivated na ganito, tas ang baba ng scores ko. Nauugal din ako na parang, oh my God, ang baba ng score ko. Pero, alam kong magte-take ako ng boards no matter what happened. Kahit na mababa yung score ko nung pre-boards noon, mababa yung score ko kapag nagte-testing ako, marami pa rin ng mali. Pero, kahit na nauuga ako, na nalulungkot ako noon, yes, nalulungkot ako noon na mababa mga score ko. Pero, hindi nagbago yung thinking ko na magte-take ako. Talagang magte-take ako no matter what happens. I swear. Kasi yun lang naman goal ko eh. Yun lang, lakasan mo lang loob mo. Kaya dapat ayun din, yung mga weak areas mo, yung mga feel mo na mahina ka, dapat aware ka din doon. Dapat you're still in reality na ay, okay, dapat medyo, ka din eh. Hindi ka rin dapat puro, mabulaklak na salita na kaya yan. Dapat at the same time, may hard work with it. So, ayun, that's when I knew na papasa ako. Yun. Dun pa lang. Ayun, ang nakalagay dito, excited na ako maging CPA, Timothy James, CPA. Ay, diba? CPA tayo ngayon. You know what? You should always just believe in yourself because who will? Like, eto nga din eh. Living alone ako ngayon, diba? Di ko alam na kinaya ko to. Actually, pati nga din yung nag-living alone ako. Living alone din kasi ako nung nag-boards ako. Tapos hindi ko alam na kinaya ko na magbayad ng renta. Na proud ako sa sarili ko na natapos ko siya for 7 months na nagbabayad ako ng renta na hindi ko rin alam na kaya ko yun. 'Di ba? Pero kung natakot lang ako at hindi ko malalaman na kaya kong gawin yun. 'Di ba? So yun, lalakas ng loob. Galingan mo lang, like, go lang with life, 'di ba? Mahirap lang sa una, medyo tatrabahuin mo lang nung una kasi nga kailangan mo mag-adapt with the new environment, kailangan mo mag-adjust. Pero that's part of it, that's part of the game. Pero at the end of the day, malalaman mo lang na kaya mo siya kapag nagawa mo na siya. Hindi mo malalaman, hindi mo masasabi na, hala, baka hindi ko kaya mag-take ng boards. Hindi mo pa naman natatry. Diba? I-try mo. Doon mo malalaman. Oh, anyway, magbabasa na tayo ng ating mga comments. That is it. So, ayan. I think may mga cute comments from the past episode.
Okay, let's see. Tingnan natin mga comments nila. Okay, wala pa lang nagtanong sa okay lang yan. Then, may mga comments pero hindi siya tanong. Parang mga ano siya, na-appreciate ko naman yung comments nyo. But I think that is it for this episode, guys. I hope you like this. So ayun, maraming salamat po for watching up until the end. So if you're watching this on YouTube, please like, comment, share, and subscribe. And if you're watching this on Spotify, please rate my podcast and follow Timo Talks. And if you have any comments, questions about my review or anything na curious kayo, we are going to try to answer it at the end of every episode. So comment nyo lang there whether it's on Spotify or on YouTube. Thank you guys. And don't forget to follow me in my social medias. I am just easy to follow. I am TEEMOWTI, T on all social medias, on TikTok and Instagram. And sali kayo sa aking IG broadcast channel para malaman nyo yung mga updates ko about the episodes ko may bagong release ba, ganyan. And para din mas makausap niyo pa ako and let's stay connected. And don't forget also to follow the Timo Talks official account. Official! Akala mo may gumagawa ng mga fake pages ng Timo Talks, eme. So ayun, maraming salamat po. Thank you so much. Bye! This has been Timo Talks. Talk to you later. Bye!